nananatiling nakatutok ang GMA News sa pagbangon ng ating mga kababayan mula sa pinsalang iniwan ng Bagyong Yolanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, nabisita po ng team ng unang hirit ang tinaguriang Little Boracay ng Northern Cebu na Malapascua Island. Matindi ang tinamong pinsala ng Malapascua Island sa hagupit ng Bagyong Yolanda. At naroon pa rin sa Cebu si Ivan Mayrina. Ivan. Magandang umaga, Rhea. Isa nga sa mga ipinagmamalaking tourist spots ng Pilipinas at gayon din ng Cebu, ang Malapascua Island. Isa itong sikat na dive site, ipinagmamalaki, dinarayan ng mga turista. Pero kahapon nga, Rhea, inabot natin ang Malapascua Island, nakapanlulumo ang ating nakita. Ang mga tao roon, apektado kanilang mga hanap buhay dahil karamihan sa kanila nabubuhay kung hindi sa turismo ay sa pangingisda. Ang aking report, Rhea, panoorin natin. Dinarayong Malapascua Island dito sa Northern Cebu dahil isa itong world-class dive site at isa sa mga piling lugar kung saan makikita ang treasure shark. Dahil din sa kaaya-ayan nitong tanawin, pino at puting buhangin, tinagurian itong Little Boracay of Northern Cebu. Ito po ang Barangay Maya, dulong barangay ng bayan ng Daan Bantayan. Isa ito sa mga lugar kung saan naglandfall ang Bagyong Yolanda. Makikita natin sa gawing ito, wiped out na po ang lahat ng mga bahay. At mula rito, tanaw natin ang isla ng Malapascua. Isa itong sikat na dive site na pupuntahan natin ngayon at balita natin, flattened o halos burado ang karamihan ng mga bahay doon. Kasama namin sa bangkang sinakyan si Bernard Villoria, residente ng Malapascua. Nagpasya siyang umuwi nang malamang binayo ng Bagyong Yolanda ang kanilang lugar. Kaya nung nabalitaan ko, naghanap na ako ng mga resources ko para kung po pwede makauwi ako agad kasi hindi ko talaga alam kung ano nangyari sa magulang ko, sa kapatid ko. Sila lang kasi dalawa yung naandun. Hindi naman dadalaw sa mga kamag-anakan kundi magbibigay ng mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Ang pakay ni Jetro Estimo, isa rin sa mga kasabay namin sa bangka. We saw the island was really damaged and also almost every Holy Week for the past 4 or 3 Holy Weeks doon kami magbakasyon. What we did is just prioritize lang na yung distribution ng goods talaga would be fair. As I've said, na kilala namin yung barangay captain doon, so at least turnover namin sa kanya nito. At pagdating nga namin sa lugar, ito ang sumalubong sa amin. Sa wakas ay narating natin itong island ng Malapascua, isang sikat na dive site, paraiso. Pero matapos nga po manalasa ng Bagyong Yolanda, medyo nakaka-depress ang nakikita natin ngayon. Ayan ho ang itsura ng mga dating magagandang resort at ilang mga bahay na sinira ng Bagyong Yolanda. Ang masiglang isla ngayon dumaranas ng pagsubok na hatid ng Super Typhoon Yolanda. Ang mga resort nagkanda sira-sira na tila pirasuko ng malakas sa hanging hatid ng bagyo. Mga nawasak na bahay, nagibang eskwelahan at maging mga bangkang ginagamit nilang panghanap buhay, wala na ring mapapakinabangan. Ninervyos kami kasi ang lakas ng hangin. Yung mga bahay namin yung mga sin lumilipad. Biro mo yan, yung mga bangka, sinay sa mga kahoy. Inalsa, tapos sinay sa kahoy. Bigat ang naramdaman namin, sir. Kasi ang mga tao dito, sa totoo lang, magginawa ang pamumuhay kung totoo. Dahil dito, tourist pa to. Pero umiikot yung mga, dito parang kinaano yung lupa. Pataas, ikot-ikot, musok. Laking hinayang naman ng mga negosyante dahil matitigil ang kanilang operasyon sa simula pa naman ng itinuturing sana nilang peak season. So masakit sa amin ang nangyari pero wala tayong magawa yan. Parang parang ninakawan ka ng isang jewel na talagang hinahangad ng marami. Samantala kahit binayo ng bagyong lugar, may ilan pa rin mga dayuhang turista ang makikita sa paligid. It's horrible. This is horrible. I've never seen something like that before. I thought when in Germany is a little rain or storm, it's like, oh, this is crazy. Ang grupo naman ng mga turistang ito, itinuloy pa rin ang pagpunta sa isla kahit pa bumabagyo. We go here to vacation and we see all the damage here from the people and the people fighting for their life and also it's not easy. Kitang-kita naman sa cellphone video ito ang paghagupit ng Bagyong Yolanda habang kasalukuyang nagla-landfall sa Malapascua. Bakas sa bakas pa rin ang iniwang pinsala ng Bagyong Yolanda.
Pero para sa mga residente rito, babangon sila at itutuloy pa rin ang buhay. Samantala, Rhea, sa ngayon ay nandito tayo sa Port of Cebu kung saan ilang mga kababayan natin na nag-aantay ng kanilang mga biyahe patungo sa iba't ibang mga karating na lugar. Pero dahil nga nakataas ang public storm warning signal number 1 sa Southern Cebu, ay ilang mga biyahe ang kanselado. Ito po ay ang mga biyahe patungong Surigao, Tagbilaran, Dumaguete at Dapitan. Sa ngayon, tuloy naman po ang mga biyahe patungo sa Ormoc, Leyte. Pero mahigpit pong tinututukan ng Coast Guard ang magiging abiso ng pag-asa habang papalapit ang bagyong Zoraida dahil wala pa nga pong isang linggo mula ng manalasa itong bagyong si Yolanda at hindi pwedeng ipagwalang bahala ang anumang public storm warning signal sa puntong ito. Rhea. Alright. Ivan, marami pa ba bukod sa Malapascua? Marami pa bang lugar dyan sa Cebu ang hindi pa nararating ng ating gobyerno? Kamusta ba ang mga daan papunta dito sa mga lugar na ito? Ang magandang balita, if you can consider it good news, Rhea, ang mga lugar na ito, yung mga nasalanta sa Northern Cebu, ay hindi isolated. Medyo mahirap ang biyahe, may mga portions ng National Highway na meron pang mga nakahambalang na poste at mga puno, pero nadadaanan. So kung maghahatid ng relief, definitely accessible. Maging yung Malapascua, may mga bangkang nasira, medyo limitado yung bilang ng mga bangkang nakakapunta doon, pero meron. So kung yung concern lang na baka may hindi naabot, ay medyo wala tayong ganong problema dito sa Cebu at naabot ng relief ang ating mga kababayan. Yun nga lang, dahil nga sa talagang napakarami lamang ng mga apektado, ay medyo may ilang lugar na kinukulang ang nakakarating sa kanila, pero hindi naman sa tuluyang wala silang nakukuhang relief. Rhea. Alright, maraming salamat, Ivan Mayrina.